good evening guys. So, I planned this for so long in my YouTube channel. So, before it's further ado, and if you're currently watching me right now, please do not forget to subscribe to my YouTube channel, hit the like button, and click the notification bell for more video updates. So, yeah, let's start this guys. My vlog today is all about monthly expense living alone in the city here in Makati City. Living here in small room in Makati City, guys. This is a studio type room with CR. So this is only a room, guys, with CR. So privately single room to guys. So ayoko kasi ngayon may kasama, may kahalo sa kwarto kasi hindi ako sanay. So, elementary pa lang ako, single room na ako guys. Actually, nag-single room ako grade 5, grade 6. Single room na ako sa aming bahay. So, ano ba yung mga kagastusan ko dito sa Makati, sa trabaho? So, actually guys, ngayon, nakatipid na ako guys kasi merit ako. Since meron ako, may installment ako, diba? So, panabayaran ko ito, mabawasan yung expense ko. So, yung una kong expense, guys, ano yung una kong expense? Siyempre, mga bills, guys. Yung mga binabayaran kong installment, may tulad ng rent, may installment ako, cellphone, installment. So, nakapit na matapos, guys. Maabot yun worth of 32,900. Sa looban ng isang buwan yun, ha? Parang kinain pa niya yung kalahati mo. Parang isang buwan at kalahati, ganun. Yun yung billing ko. Pero pag natapos naman na yun, kumukunti yung aking bill. Parang itatapos na yung iba, guys. So, malalesa na yung expense. So, maybe next month, hindi na ganun kalaki. Actually, pag wala na, naubos na yung billing ko, ang natitira na lang, 18,000 lang ang aking bills. So, yeah, kaya lang nadagdagan ngayon kasi nagkaroon ako ng rep, na installment, phone, kasi nasira na yung phone ko, guys. Ito, nasira na to kasi ngayon lang ako bumili ng phone. Hindi ko to ma-let go kasi regalo sa akin ng nanay kong mao. So, this is 5 years old Samsung to, guys. So, Samsung ito. Ito yung phone ko, guys. Then, bumili ako ng iPhone installment for 12 months. Matatapos na. Matatapos na, guys. And so happy, diba? So, yun ang billing ko. So, bukod sa billing ko, meron akong daily expense, guys. Daily expense, parang naka-budget lang yun, guys. So, meron akong 300 budget, estimated budget expense daily. So, in 20 days in a month working in the hospital, I have 6,000 incurred daily expense yun. So, doon ko kinukuha yung mga, for example, sa hospital, nag-order kami. So, meron akong budget na 300. Mag-order kami sa Jollibee, pag nagutom kami, like that. Pero pag isa naman, hindi yun nagagastos. Hindi yun nagagastos. Parang estimated ko lang yun. So, yung hindi ko nagastos, sa 6,000 na yun, pinapasok ko sa savings account ko para meron akong kuhain kapag ako'y na-short, guys. So, yun minsan guys is 3,000. Minsan na i-incurred ko. Minsan 6,000 yung maximum na yun kapag araw-araw. Pero more or less, yung nilalagay ko sa budgeted ko, 6,000, pero yung 3,000 nasa savings account, din yung 3,000 nasa aking saving wallet bank. Kung ba, ibig sabihin, ito yung nakalaan pag diba, bibili ako, pag gusto kong bumili ko na. So, may 3,000 ako for daily expense. Hindi ko na sinasama yung 3,000 just in case of emergency lang. Yan. Ito yun sa savings ko. So, what next? Yung aking expense na nai-incurred, guys. So, yun ang aking expense, ano, when it comes to daily expense. So, minsan kasi nandun din yung bibili ako sa labas ng ulam, magluluto ako, yun. Kasama na dun yung rice. Kasi hindi naman ako mahilig sa rice, guys. Actually, sa isang buwan, bibili ako ng 4 na kilo. Hindi pa yun. Parang umabot din ng 3 months, guys. Kasi bumibili na ako sa labas ng pagkain na luto na, ganyan. So, mostly all the time, I think
yung 4 kilo ko, inaabot ng 3 months, like that. Kasi hindi nga ako mostly all the time nagluluto dito. So, gumagawa lang ako ng mga, for example, vegetable salad. Minsan, gumagawa ako macaroni salad, graham cake, gano'n. Kasi minsan, sa labas na ako kumakain. So, yun guys. Kasi wala nang time sa magluto. Pang gusto ko na magluto, guys. So, next, ang aking binabayaran is rent. Rental expense is total of 8,000 per month. So, sa ngayon, I am thankful, updated na siya, guys. Sobrang hirap ng dati. Talaga nag-suffer ako noong maliit ng mga sweldo namin. Pero okay na. So, 2 years na ako sa hospital and okay na, hindi na nalilit ang sahod namin. Ang nalilit lang yung mga allowance minsan. So, yeah. What next expense I incurred in a month? Living alone in the city. So, traveling expense, guys. So, traveling expense kasi wala akong sasakyan dito. Wala akong car dito. Sa province, mas safe ako kasi may car kami, may 4 wheels kami. Nung wala kaming car sa province, nagsisita kami ng tricycle. Kasi nakakapagod maglakad. Pero nung nagkaroon na kami ng car, so, nakatipid kami. Sa province, mas maganda talaga na may car ka, nakakatipid. So, ay hindi ko alam kung bibili na lang ba ako ng car o bahay, ganun ba, para makatipid ako sa akin daily expense. Kasi, as you can see, I travel through Angkas door ride. Doon lang sa dalawang yun. Minsan natataksi ako pag maulan. So, mostly of the time, yung aking Angkas, pagpapasok lang sa trabaho. Pero pag PMC pa ko, minsan, nag-rides on ako, nag-angkas din ako. Mahirap umuwi ng gabi. So, mostly, ang daily expense ko, in a month, diba 30 days to 31 days ang days. Doon ang pasok ko, almost all the time, mga 20 days to 22 days lang. So, pag ako nagpo-compute ng travel expense ko, budgeted for a month, is ginagawa kong 22 days. Pero minsan, ang pasok ko lang is 18 days kasi nag-i-enroll ako, nagsi-16. So, nagiging 20 days lang yung aking budget for travel expense. So, ang angkas ko is 75. From here in Makati, 75 times 20 days papasok. Diba? 1.5 yun. Minsan, inaawasan ko siya kasi pag PM shift ako, pag napagod ako, naglalagay ako, niladagdagan ko ng 200. So, 1,700 yung aking travel expense via Angkas and Joyride. So, ang aking commute pag pauwi na. So yun guys, ang aking travel expense via commute. Like, papasok lang talaga ako nag-angkas para hindi ako malate. So, pag pauwi na, natutumit ako. Depende kung pagod ako, nag-angkas ulit ako. Kaya, I told you before, I increased the 1,500 to 1,700 para may budgeted ako for 3 days na baka ako ay mag-angkas pa uwi. So, pag commute naman, ang aking budget is 3 times kasi yung sakay ko papunta dito sa Makati from hospital. So, 13 ang fare sa jeep. So, 13 times 3 is 39. So, in 20 days yun, times 20 days, I incurred 780 pesos. So, yung aking travel expense, more or less, 2,500 ang budget ko, which is 2,480 lang. So, ina-close ko na yan, 2,500 na yan. So, 2,500 na yung aking traveling expense in a month. So, as you can see, if meron kang sasakyan, yung 2,500 na yan, umaabot yan ng 2 months, guys. Kasi, pag ina-full tank namin yung kay father na sasakyan, like 3,000 plus yung full tank nun, maabot yun ng next month. So, dadagdagan naman niya para hindi siya mawala ng gas like that. So, inisip ko din kung bibili ba akong sasakyan o condo. Parang ihirap bumili ng condo. So, pipili ko na sasakyan para makatipid ako sa gas. Diba? Yun yung travel expense ko, living alone in the city, guys. So, when it comes to my utilities, guys, so, gaano ba kalaki yung utilities I incurred in a month? So, the utilities na ginagamit ko dito, like, 1,095. Since ngayon, meron na ako
I know, mag-i-increase ito. So, actually, 15 days ko pala nagagamit yung ref ko. So, pero since sa previous ko na lang isasama kong electricity, water and electricity is 1,095. So, sa following month, mag-i-increase pa to na akong ref. So, previous na lang isasama ko. Yung water drink, purified water na binibili ko. Sa isang buwan, ang nai-incurred ko, 3 gallons to 4 gallons. Inaano ko na siya, estimated ko na, parang binabalit ko na 4 gallons in a month. So, nai-incurred ko in a month of water na purified drinking water is 120 pesos, 4 gallons in a month. So, since meron naman water sa hospital, pag nandito lang sa bahay, diba? So, yung mga expenses, I have budgeted shopping cash, like 3,000. Pero hindi ko yung minsan nagagamit. Hindi ako mahilig pumunta sa mall. So, sinisave ko na yun sa savings ko. So, hindi ako masyado shopping. Guys, hindi ako masyado shopping. Nag-ano lang ako sa Lazada and shopping. Hindi ako mahilig mag-shopping. TikTok minsan, pero installment naman yun. Kasama na yun sa billing ko. Hindi ako mahilig pumunta sa SM. Pag may importante lang, like sa Miniso. Like, last month, bumili ako ng teddy bear ko. I incurred 1,300 for Miniso. And that is cash. So, last month, pumunta rin ako sa IKEA. I incurred 10,900. So, total in total, magkano bang expense ko na incurred in a month? Last month, guys, since last month, naka-incurred ako na IKEA cash na nag-shopping ako sa IKEA. Bumili ako ng bed, bumili ako ng IKEA bookshelf. Tinanggal ko na yung display bookshelf ko na dadalhin ko sa province. Naka-incurred ako ng 10,900. Pero sa following month, ito galing sa savings ko to guys, sa savings ko. Pero di ako lagi nag-shopping sa IKEA guys. Hindi ako nag-shopping. Last month lang. So, and then, meron akong allotted budget if needed sa province. Bibigyan ko sila ng 3,000, sometimes 4,000. So, naka-incurred ako ng 53,825 in a month. Yun yung expense ko living alone in the city. Monthly expense living alone in the city. So, ganun kalaki na expense ko here in Makati City while working as registered nurse. So, guys, pag wala naman akong, halimbawa, hindi nila kailangan sa province, kailangan ko ng pera kasi kailangan ko pang savings. So, halimbawa, hindi ako nag-shopping sa IKEA, shopping minus yung 1,300 na Miniso, di ako nag-shopping sa Miniso. So, ang i-incurred ko lang talaga is 37,325 monthly expense living alone in Makati City. So, yeah, that's all my monthly expense. Na independent ka, na ikaw ang nagbabudget sa sarili mo. Total 37,000 na higit ang nagagastos ko. Hindi ko pa yun kasama yung sa IKEA kasi di naman monthly gastos ko yun guys. Sa savings ko yun at yun cash. So, hindi ko yung sinasama sa monthly expense ko. Di naman monthly ako ng 10,900, diba? So, investment ko yun. So, hindi ko siya sasama. Kumbaga sa savings ko na galing. So, ngayon lang naman ako pumunta sa IKEA para bumili. So, siguro pag bumili ako ng condo, bibili ako ng gamit. So, madadagdagan na yung expenses ko, investment ko sa aking tinitirhan, diba? So, hope you enjoy and gain knowledge living alone in the city, kung gaano kalaki yung expense mo in a month. So, tipid-tipid lang guys. Ako nga, ganon tipid pa yun guys, 37 in a month. So, what more pa kung ang iyong rent is 16,000 in a month, diba? So, yeah, that's all my vlog. And if you're currently watching me right now, please do not forget to subscribe on my YouTube channel, hit the next button, and click the notification bell for more video updates. And do not forget the $sign. So, yeah, this is Miss Isolde's vlog.